Sa modernong panahon, ang pagpapaganda ng sarili isinasagawa sa tulong ng operasyon at ng iba't ibang medical procedure. Pero ayon sa cultural anthropologist na si Dr. Nestor Castro, nung sinaunang panahon, ibang-iba raw ang mga paraan ng tinatawag na body modification. Halimbawa na lang sa Cordillera region. Isa na sa pamamaraan ng pagbabago ng katawan o anyo ay yung paglalagay ng tattoo. Sa partikular sa rehiyon ng Cordillera, kapag may tattoo ang mga kababaihan, ay kinoconsider sila na magaganda. Nasa hanay ng mga kalalakihan, ang pagtatattoo ay simbolo ng prestihyo, lalong-lalo na kung marami silang napatay na mga kaaway. Habang ang mga katutubo naman sa katimugan tulad ng mga badyaw at yakan, paglalagay ng puting kolorete sa mukha ang kanilang paraan ng pagpapaganda. Napaka-relatibo talaga ang konsepto ng kagandahan. So, walang iisa o walang universal na konsepto ng kagandahan. Iba-iba ito ayon sa lugar at nagbabago pa ayon sa panahon. Kaya sa patuloy na pagbabago ng pamantayan ng kagandahan, payo ng neurosemantics coach na si Sheila Tan, in this day and age with social media, people will tend to compare themselves. So that is unhealthy kasi parang we start to feeling like we're not enough. Making ourselves look good and feel good should be a foundation. And we should be doing it for ourselves. Pag nagsimula na yung gagawin ko to para matanggap ako ng ibang tao, that's when it starts to become unhealthy.